So, kailangan mo ngayon ng kotse. At alam mo yung mga luma mong mga higaan at mga tiheras at mga folding bed ang ilagay mo sa iyong bagong bahay. So, bibili ka ngayon ng mga bagong kama na kailangan ng bagong cover, na kailangan ng bagong unan, at etc. etc. Hindi na mauubusan ng dahilan para gumastos. There will be more things to spend on. That's also one of the reasons. Technology will never let you stop spending. Because every week, there will be a new type of cell phone. Every week, there will be a new kind of computer. Hindi na mauubos ang pagkakagastahan ng tao. Noong araw, magkaroon ka lang ng isang plancha, minana mo pa sa lola mo hanggang mamatay ka, yung pa rin ang plancha. Ngayon, palit na yun ang palit. May mga planchang umiilaw, may mga planchang lumalabas sa tubig, may mga planchang may lumalabas sigurong tinapay kung nagugutom ka na. Hindi na matatapos yung iba't ibang plancha. Cellphone lang eh. May nakakita sa akin ng cellphone, paso ang humble-humble niya naman, ganyan cellphone mo. Bakit? Kasi hindi ko na kayo nakita nagpapalit. Eh, yung mother pa naman, ba't ko naman ito papalitan? Kasi yung mga tao, palit ng palit, alam mo, may bago. No? Kung ano-ano na ang hindi na uubos ng pagkakagastahan ng tao. Consumerism will keep on making you spend more and more. And there will be more and more people to spend the money. Why? Because success, like wealth, has many relatives. Siyempre, pag matagumpay ka na, marami nang tinulungan kita noon. Inalagaan kita. Kahit isang araw ka lang naalagaan ng araw, para siya rin nagpalaki sa'yo. Dahil isa ka na ngayon abogada, isa ka ng superstar. So, maraming gusto makihati sa iyong mga kinikita. Money is never enough because wants are insatiable. Wants can never be fully satisfied. Needs can be met, but wants can never be satisfied. Hindi nauubos yung wants. Yung need, kailangan mo ng damit para hindi ka ginawin, para hindi ka tamaan ng araw, para hindi ka ubod-ubad na naglalakad sa mundong ibabaw. Pero pag na-meet na yung want na yon, needs lang kasunod, kailangan color-coordinated na yan, kailangan ganito na yan, kailangan hahaba ang kwento, hindi na siya matatapos. Lucas 12:15, ang sinabi niya sa kanilang lahat, sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Siyempre, kabaligtaran ang iniisip ng marami, kaya nga ito itinuro ng Panginoong Jesus. Akala ng marami, mas mapera, mas mabuti. Mas maraming bagay, mas mabuti. Mas maraming sapatos, mas maraming kotse, mas maraming bahay, mas mabuti. Pero sabi niya, huwag kayong papanin lang sa ganyan. Hindi kayo nasusukat ng langit, at hindi rin kayo dapat sukatin ng tao sa dami ng inyong ari-arian. And very especially, you must never measure yourself by what and how many things you have in your life. Money is never enough because most of the time, money is in the hands of the greedy. The greedy and the foolish, of course, don't know when to stop gathering money. They don't know when enough is enough. And because most of the money is in the hands of the very wise and the very greedy, it will never be enough because a lot of people are deprived. Merong unequal distribution of wealth because so much wealth is in the hands of so few. Nabasa ko sa periodiko noong nakarang linggo, ang itinatapon daw na pagkain sa Amerika, sa Britain, at sa ibang mga country sa Europe, maging sa Japan, ay billion dollars ang halaga. Habang nagkakagutom ang tao. Nagkaroon ng mga pag-aaral ng mga basurahan sa tinatawag nating developed countries, yung tinatawag nilang first world. Halos kalahati ng mga basurang nakatapon doon hindi pa nabuksan. Mga hindi nabuksang delata, hindi nabuksang yogurt, hindi nabuksang kung ano-ano, natatapon. Kasi may mga pera sila na afford nila yan. In fact, there are many developed countries na para lang pababain halimbawa o kaya pataasin ang presyo ng kamatis, sisirain nila yung toneladang dami ng kamatis para huwag pumasok sa market at huwag bumagsak ang presyo. Nagtatapon sila ng alak, ng gatas, kung saan-saan, para lang price manipulation and price control. Hindi naman dapat nagugutom ang maraming tao. Kaya lang hawak ng iilan yung napakaraming resources ng planeta. Mangangaral 4-8 tungkol sa isang taong hindi marunong. May isang taong walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpapaguran. Isang uri din daw ito ng kahangalan. Trabaho ka ng trabaho, wala ka nang na-enjoy sa buhay, nagasgas ka na, you squander your health and your youth just to make money, and then later on, when you're very old, you have to squander all the wealth you made
just to be healthy again. Kasi hindi marunong tumigil. There is an even distribution of wealth. So, this money in the hands of people who are not wise will make it scarce in circulation. Nagmumukha tuloy konti. Money is never enough because of so much demand for it. Everybody wants money. And everybody wants tons of money. You know the law of supply and demand, no? So, nagiging mahal yung hinahabol ng marami. Mangangaral 10, 11, ang pagkain ay dudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. So, isang observation ni Solomon dito sa kanya, Ecclesiastes 10:19, money is the answer to everything. Because people and the civilizations had become so materialistic and so monetized, ang lahat ngayon nabibili ng pera. So, ang tao ngayon gusto magkaroon ng pera para magkaroon siya ng kapangyarihan. Because money is power, because you can buy services and goods. Halos ngayon ay hindi na uso yung barter, hindi na uso yung tinulungan kita kahapon, tulungan mo kayo ngayon. Hindi, tinulungan kita kahapon, bayaran mo ako. Kung tutulungan mo ako ngayon, di ba bayaran kita kung may pambayad ako. Lahat sinukat na sa pera. Kaya ngayon, lagi nagiging kulang ang pera. No? Jesus challenged that prevalent notion na ang lahat dapat pera-pera. Sa Lucas 10:4, anong sabi niya sa mga disipulo niya na mga ngaral sa bayan-bayan? Huwag kayo magdala ng lalagyan ng pera. Huwag kayo magdala ng wallet. For Jesus, money is not the currency. The currency for Jesus is service, is love. Sabi niya, maglingkod kayo sa mga tao at papakainin nila kayo. Patitirahin nila kayo sa kanilang mga tahanan, kanilang iintindihan ang inyong mga pangangailangan. So sa kanya, walang kailangan pera. Mag-serve ka dyan, at nagiging duty naman ngayon at pleasure ng mga pinaglingkuran mo, napakainin ka rin, bigyan ka ng mga kailangan mo sa buhay. So this Jesus movement was not very, very focused on the cash economy. That was already very highly developed during their time. What more now? Lahat talaga, pag kilos mo, pera. Lahat ng galaw mo, pera. Lalong-lalo sa mga city. No? Yung mga dating hindi natin ginagastahan mo na. Dati naman, umiinom-inom ka lang ng mga tubig-tubig at borak-borak niya sa gripo. Ngayon, kailangan pang memorial water para sosyal ang iinumin mo. Yung pang, hindi naman ginagastahan ng tao nung araw yan. Gumagasa ba ang tao nun sa load? Ngayon, ang dami-daming perang napupunta sa load, no? Gumagasa ba ang tao nun sa foods? Paano foods pa? Ikaskat mo sa bato yung takong mo nang matanggal ang mga bakokang mo. So, may pa-foods pa. Ang daming pinagagastahan ng tao. And because of that, people are compelled to always be interested in money. Because you cannot be mobilized. Nung araw, maglaro lang kayo ng mga sumpak, magbuga kayo ng mga buto ng munggo, yun ang laro. Ngayon, magbabari lang kayo, pero may bayad yung bala, may bayad ang lahat. No? Yung halos lahat ng laro may bayad. Nung araw, gagawa ka lang ng mga laruan, mga dahon, papaikot-ikutin mo, mga gagamba, paglalabanin mo yung mga gagamba. Ngayon, computer, magbabayad ka, maghuhulog ka. Money. How can we make money enough? It's a very interesting question. The Bible teaches us to make money enough, gather money with honest labor. Pagka malinis ang kalooban, ang pamamaraan ng naghahanap buhay, na paghihimalaan niya ng Diyos na yung pera niya nagkakasya. Pero kung masama ang mga pamamaraan, kung magkagastos din yan, limpak-limpak na gastos. No? Nauubos din, napupunta rin sa wala yung kinita sa masama at sa mali. Kawikaan 13:11, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So, honest labor. Huwag yung laging gusto natin magkapera na pagod ng iba. Naghahanap ka kung sinong mabablockmail, naghahanap ka kung sinong mananakawan, naghahanap ka kung sinong maba 1, 2, 3, yung ang tagal-tagal nilang inipon, bigla-biglang nanakawin. Ang daming ganun na, yung mga OFWs, ang tagal lang ipon, tapos biglang nanakawa lang sila ng kung sino, ang tagal nilang pinaghirapan. Tapos mamaya mo, yung nagnakaw din, wala na rin naman yung pera niya. Yung mga scam, ang dami-daming pinaghirapan ng taong pera, na-scam sila, nadadaya sila. Pero yung nandaya, ang ending din naman, wala rin eh. Sandali lang nabubuhay, one day millionaire, tapos mga pobre din uli. Kasi hindi pinagpapala ang ganong pera. You want your money to be enough? Gather it in an honest way. And then,
multiply money, also in an honest way, through honest labor. Mateo 25:16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Ito ay kwento ng Panginoon na siya yung representative ng God, yung hari, nagbigay siya ng mga puhunan kung kani-kanino, at yung mga taong kinaluguran ng Diyos, yung bigyan ng puhunan na parami niya, through enterprise, through merchandising, nangalakal, nagnegosyo, tumubo. Hindi masama yun. Huwag lang profiteering na sobra na yung tubo mo. Tumubo. At ikinalugod yun ng Diyos. How else we make money enough? Conserve money. Tipirin. Do not spend it too much. Refuse to spend more as your income increases. Refuse to spend more than your income. Dalawa yan ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Sino ang mag-feeling rich? Siguro hindi mo matatawag na rich. Bihira naman yung feeling rich ako. Pero gusto niya maging feeling rich? Habang lumalaki ang iyong income, huwag yung sabayan ng paglaki ng gastos. Magkakaroon kayo surplus. You will feel rich. Na igrisan ang sweldo mo ng so and so amount, huwag ka agad lumipat sa isang apartment na mas mahal. Stay where you are. Same expense, more income, you will feel rich. And you will have a surplus. Nagkaroon ka ng asawang nagtrabaho abroad, ililipat mo agad ang anak mo sa pinaka-exclusive school, no? Ang mamahal. Hindi ka magiging feeling rich noon. Kasi lagi ka nag-aalala, kasi gahol na gahol, ubos na ubos. Hindi kasi dapat hinahabol ng gastos yung income. At ang tendency na iba, wow, lumaki ng income natin, lalakihan na natin ating gastos. Kaya yun ang lagi ka maghahabol. Huwag sabayan, at lalong-lalo naman, huwag lampasan ng gastos ang income. At related yung number 4 natin na how to make money enough. Do not make money follow your wants. Huwag pasunurin ang pera sa mga luho at kapritsyo mo. It is important for us to control and curb our wants. Moderate greed, and you will have enough money. Moderate greed, and you will feel like you have enough money. Sa unang Timoteo 6:8 hanggang 9, kaya nga dapat na tayong masyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. One great way, brothers and sisters, to have enough money, to make money enough, is to spend less than you earn. Napakasimple nun. Spend less than you earn. Huwag sabayan, lalo namang huwag unahan ang income. Several notches lower is great. No? Sabi sa unang Timoteo 6:6, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. So, nagsha-shopping kayo mga kapatid. May pang-shopping naman kayo, mabuti. Buy something less than you can afford. You can afford a 5,000 bag. 5,000 peso bag. Ba, pag bumili ka ng 1,000, may 4,000 kang extra. Feeling rich ka nun. Pero kaysa meron ka biniling 5,000 bag, yun lang palang pera mo. Alam mo, okay lang bumili ka ng 5,000 bag kung may 100,000 ka pa natira. Pero pagkatapos, ubus na. Hindi ka nakakain, hindi ka na magme-merienda. Hindi na kayo mag-electric fan sa bahay dahil magtitipid kayo sa kuryente dahil may bag kang tingli 5,000. Ano ka, sira? Ba't mo ubusin yung pera mo sagad na sagad? May pabili ka ng kotse, may budget ka, 1 million. May mapibili ka namang 600. Bibili mo yung 600, may 400 kang extra. Feeling rich. Huwag mo lang ipapamalita sa mga kamag-anak mo. Dahil lulusubin nila yung natipid mo. Diba? Meron ka pabili ng bahay, pwede kayong maghulog ng bahay, hulugan. Meron kayong kinikita ngayon, palagay nyo, 2 taon, 3 taon pa, mahuhulugan nyo to. Ba't nyo sasagarin yung budget nyo sa ang laki-laki? Bibili kayo ng less, meron kayong sobra. Pwede ka bumili ng iPad na tigay 18,000, pero binili mo na lang yung tig for 4. Meron ka na tira na 14,000, ayaw mo nun.
Ganon din yung tunog nun. Lalo inaantok ka na, pareho na rin yun. Makakapagbakasyon kayo, abroad pa, laki-laking halaga pumunta ka sa Bohol, may natipid ka, maganda pa, feeling rich ka. In other words, nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Maraming mga tao, kapos, kasi may income sila, hindi natin sabing wala. Pero sinasabayan nila, wala natitira. You don't feel rich. Even you live in a big house, you feel miserable because every month you have to pay so much. Even you have a very expensive watch, you feel miserable dahil wala nang natira na pampalakas mo ng loob. Alam nyo, napakalakas magpalo. Karas ng loob, yung perang nandiyan lang sa kahon. Nasa lata ng gatas sa sira para hindi halata. Nasa bangko. Ang lakas ng loob mo nun, parang sige, dumating ang mga dilubyo, mga daluyong, may pera ako. Pero yung wala kang kahawak-hawak, ang lakas mo ma-insecure nun. Ni ayaw mo magkasakit at baka magkasakit ako, paano kaya ito? Baka asawa ko mamatay, wala. Hindi bago mo naisip na malulungkot ka, sino magbabayad ng bahay, etc., etc. So, huwag mong sagarin. Because there is a budget for every pocket. Yan ang alam na ng maraming namimili. Pwede kang bumili ng sapatos na 18,000, pero meron ding 180. No? Meron din. Ganon din yun. Hindi ka rin matitinik pagkasuot mo yung isa. Pareho rin. Yung mga bumibili na ang mamahal na mga cosmetics, mga makeup, mga panglagay sa mukha, kung marunong kayo magbasa, basahin nyo yung literature nyo, yun din ang laman nun. The same. No? Ang mga laman lang nun, mga mantikang puriko, inaluan makulay-kulay, etc. Yun din yun. Pareho lang. Ba't ka pabibili ng mahal, mga brush pa, na gusto mo yung horsehair, ang pambrush ng mukha mo, yung mukha mo pa rin yun, kahit yung kabayo pa, kumiskus ng makeup dyan, ikaw pa rin yun Bakit mo kalamahalan? Akala ng iba, pag mas mahal, mas maganda. Hindi laging ganun. Alam niyo yung mga ibang product, minamahalan lang, para magmukha silang magaling. Kasi pag minurahan, baka tayo mukhang mura, hindi tayo bilhin. Mahalan natin, akala nila, talagang expensive yan. Marami ganun, packaging lang. How to have enough money? Make more than you need and spend less than you make. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya kinakapos, sinasagad. Yun mang electric fan, buksan mo lagi nasa 3, after 2 weeks, sira na yun. Kasi sagad. Ikaw ba patakbuhin ka ng walang tigil, ang bilis, mamatay ka dyan kasi sagad. So bakit ka gagastos ng sagad? Lagi dapat hindi sinasagad. Sabi ni Solomon, a man of wisdom, a man of spirituality, a godly person will avoid all extremes. Do not love money. Isa yung pinakamahalagang factor para magkasya yan. It's okay to like money, but don't love money. Because as we have said, what you love is never enough. Unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Napapahamak dahil mukhang pera. Do not love money, and money would be enough. Isa pa pong napaka-importante para yung pera na yan magkasya, decrease your demand for money. Find answers to your needs apart from money. Find answers to your needs without having to spend money. Naiinip ka, gusto mong maglibang-libang, may mga libangan na libre, may libangan na may konting bayad, at may libangan na sobrang malaki ang bayad. In other words, yung mga demand mo, huwag mong laging tapatan ng gastos. Maraming alternatives, maraming mga equivalent na pwedeng gawin sa buhay na hindi kailangan ng sobrang daming pera. And do not measure everything with money. Do not measure everything by its monetary value. Kailangan ang pagbabalyo natin, hindi lang puro tungkol sa pera. Pinapahalaga natin halimbawa yung ating reputasyon, mahal yan, di ba? Pinapahalagahan natin yung ating dangal. Pinapahalaga natin yung ating patotoo, yung ating kagandahang loob. Hindi mo laging ine-equate sa pera na, naku, kailangan singilin ko siya kasi yun din ang halaga nito. Pero yung kagandahang loob na ibinigay mo yun, hindi mo siningil, it will make you a very, very, very good person. And whoever is good pleases God, and whoever pleases God will of course be enriched by God.
not necessarily by the volume and amount of money that God gives you, but how God would stretch even the little money that you have, that you maximize your enjoyment out of so little. It's not how much you have, but it's how much you make of it. And that is where God's blessing counts so much. Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Huwag tayong magpadala sa mundo, no? Itong si ganon, worth 18 billion, itong si ganito, $3 billion ang worth niya. Hindi ganun ang worth ng tao. Hindi ganun magsukat ang langit. Pati ang mga tao, sinusukat mo, magkano ba yung sweldo niya? Saan ba siya nakatira? Sa subdivision ba na gano'n? Phase 1 ba? O phase 2? O yung nandun sa may dulo? Sinusukat natin ang tao by monetary value. Hindi ganun sumukat ang Diyos. At kung kayo man halimbawa ay yumaman at umasenso, siguro once upon a time nakatira din kayo sa isang lungga, sa isang silong. So hindi mo pwedeng lait-laitin at malitin yung mga nakatira doon ngayon. May potential din niya na makawala doon at umasenso in the future. Every person is a promise. Pag nakakakita ako ng mga slums na dinedemolish, pinapaalis sila dyan, mga tao nakatira sa ilalim, mga tulay, naisip ko, ilan ng mga genius dito na naghihintay lang ng panahon para yung kanilang bulaklak ay mamukadkad, humalimuyak ang kanilang bango. Kasi napakarami namang kilala natin, hindi lang sa ating lipunan, maging sa ibang bansa na super sikat, super talino, super galing, super yaman, pero nanggaling sa wala. So hindi mo pwedeng ang tao, susukatin mo dahil wala siya. Sabihin mo, wala siya ngayon. Poverty, like wealth, is not permanent. And you can never always gauge people by their economic status of the moment. Dahil ang gulong ng buhay, umuusad dyan, nagpapalit-palit ang lahat. Kaya hindi dapat tayo mukhang pera sa pananaw natin. Mga magulang, alam niyo mga habang tumatanda ang tao, mas nagmumukha talagang pera. Kasi siyempre, nakita mo na ang pera talaga answer to many things. Naging practical ka na, kailangan mo ng pera para kumain, magpagamot, etc. etc. Pero ang isa sa mga pagkakamali ng magulang ko minsan, pag sinusukat nila yung mga mapapangasawa ng anak nila o yung nagugustuhan, ang sinusukat nila, sino ba yung magulang? May kabuhayan ba sila? May pera ba yan? May kotse ba yung manliligaw mo o wala? Because even prominence is not permanent. Kahit binata yan ngayon, may kotse, magaganda sapatos, dahil lang pala yung magulang na nagsikap. Ang suot-suot lang pala niya, galing lahat ng magulang. Pagka siya na pala itong namumuno ng kanyang buhay, burara pala ito at wala pala itong income, maghihirap din. Because, wealth, like poverty, as I have said, has no assurance that it would be there forever. Pag tinitingnan ninyo ang inyong manliligaw o liligawan, tinitingnan ninyo yung makakapartner sa buhay o yung mamanugangin ninyo, ang sinusukat dyan, may ambisyon ba ang taong ito? Hindi may pera ba? Kasi maraming may pera, bukas wala Pero ang taong may ambisyon, yung taong may kakayahan, may talino, masipag, wala mang pera ngayon yan, magkakaroon yan. Pero yung taong tamad, lumaki sa layaw, mapera man yan ngayon, maaaring malustay lahat at mawala. You can never pin people down to statistics, to monetary value, because people are people and we were wonderfully made by God. Everybody has the potential to be great. So how else do you make money enough? You decrease your demand for money, abandon money for a better cause. Marcos 10:28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Yung mga disipulo na yan, hindi naman mga disipulo dati, may kanya-kanya silang trade, may kanya-kanya silang paraan ng pagkita ng pera. May tax collector, mayroong mga mangingisda, nagtatrabaho sila. Pero nung sumunod sila kay Jesus at tinawag, iniwan ang lambat, iniwan ang bangka, iniwan ang lahat, sumunod kay Jesus. Kung nagmukhang pera sila noon, hindi natin sila pag-uusapan ngayon. Sabi, iniwan namin lahat, sumunod kami sa iyo. At wala sa atin ngayon ang makakapagsabi na these disciples became poor. Na natalo sila, kawawa naman sila, naglingkod sila, naging mga disciples sila. Walang titingin nun ngayon. Ang titingin lang ng gano'n, kung nung panahon na yon, during the present, pwedeng matakot sila, ma-insecure sila, baka tayo walang kitain, baka tayo magutom. Dahil lang kaharap nila yung problema nun. Pero nakita natin ngayon, pag nililingon natin, that was the best decision that they have ever made. At sa buhay natin ngayon, mga kapatid, maaaring hindi tayo magiging disipulo tulad ni Pedro.
tulad ni Matthew. But there is there's a lot of great opportunities for discipleship every day. Because every day you can be confronted with decisions, by decisions that you must make. If you would value money or godliness. Kung ang papahalagahan mo ba sa araw na ito ay ang kagandahang loob o ang pagiging mukhang pera? Ang papahalagahan mo ba ay ang paglilingkod sa Diyos o ang pagkita lang ng pera para lang sa sarili? Pagkamat yung pagkita, hindi masama. Pero kung pipili ka, may pinipili ka, hindi lang yung pera. Lalo pa nga ang dami mong isinakripisyo sa iyong espiritu, sa iyong emosyon, sa iyong kalooban para magkaroon ng maraming pera tapos namatay ka bigla, hindi mo na pakinabangan, iba lang yung nakinabang. Yan ang sinasabi ni Solomon, lugi ka. Hindi lang yan pera. Kasi tayo ngayon bombarded masyado nung cash economy, nung pera na yan. Kaya sasabi, be changed by the renewing of your mind so that you may prove what the perfect will of God is. Hindi ka nakikiayon sa sanlibutan. Sa ibang bagay na praktikal at mahusay makiayon, pero pinipili mo. You engage the world and you're selective in obeying the urges of this world. There's another way to decrease your demand for money. Give money away. One of the best ways to increase money is to give it away. You may not increase the money inside your pocket, but you increase the money in circulation, it will be good for the economy. No? And it will be good for many people. Katulad lamang ni Zacchaeus, isang chief tax collector, yumaman ng yumaman, presumably sa pandaraya sa mga binubuisan. Nung siya ay nakapanayam ni Jesus, anong nangyari? Nagkaroon ng pagbabagong loob. Lucas 11:8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Walang magsasabi sa ating kawawa naman si Zacchaeus, wrong decision. Hanggang ngayon nga, pinag-uusapan ba natin siya? Kaya alam niyo mahalaga sa pagde-decide, mga kapatid, meron tayong eternity mindset. Na yung mahalaga, hindi lang yung mahalaga ngayon. Yung ano ba yung mahalaga 5,000 years from now, 10,000 years from now? Ano ba yung mahalaga sa langit? Hindi lang yung mahalaga dito, mahalaga sa tindahan, mahalaga sa cashier. Hindi natin nililimit kung anong mahalaga sa oras, sa panahon, sa lugar. That we have an eternity mindset and we measure many things through the measurements of eternity. So, there are people who have a lot of money but they have to unload to be free because money has become their slave. Whenever possible, trade money for heavenly, or for spiritual currency. Money is currency, yes, but it's only one of the many. Nung meron isang mayaman na lalaking nagpunta sa Panginoong Jesus, gusto niyang sumama sa Jesus movement. Sabi ni Lord sa kanya, Marcos 10:21 hanggang 22. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ngunit ang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ngayon, may magsasabi ba sa inyo, tama ang desisyon ng lalaki. Huwag sundin si Jesus. Huwag ipamigay ang kayamanan. Huwag sumunod kay Jesus. Ang yaman eh. May magsasabi ba na yun ang tama? Mukhang tama lang yun nun. Pero nung namatay na siya, almost 2,000 years ago, patay na siya ng nakaraang 2,000 years, patay pa siya sa darating na 2,000, 200,000 to zillion years, sasabihin mo bang tama ang desisyon niya? Yun ang sinasabi natin mga kapatid na eternity mindset. Hindi ka lang nabubuhay ngayon. Hindi lang ito ang panahon. Marami pa. Hindi lang ito ang iyong anyo. Magkakaroon ka pa na ibang anyo. Hindi lang ito ang buhay. Meron pang kabilang buhay. Hindi naman lahat ng mayayaman kailangan ipamigay niyo yung kayamanan niyo para sumunod kay Jesus. But this particular person, ang Diyos niya pera eh. Tapos gusto niya sumama kay Jesus. So alam ni Jesus, hindi pwede. Kailangan ang Diyos sa langit. Ang Ama sa langit ang Diyos. So tanggalin mo yung Diyos-Diyosan mo na yan para ka makasama sa amin.
Ngayon, kung mayaman ka, pero hindi mo naman Diyos ang pera mo, Diyos mo yung Ama sa Langit, hindi mabuti. Diyos mo na yung Ama sa Langit, may pera ka pa, hindi yan tatanggalin ni Jesus. Diba? Tinatanggalan kung sobra mong inaamo, Diyos, naging yun na ang sagabal. Akala ng marami sa atin, ay, hindi ako yun, hindi ko Diyos ang pera. Mag-isip-isip tayo. Kasi sa maliliit na bagay, malalaman natin kung Diyos ba natin yan. Sinusunod ba natin yung makaturuan, kabutihan, kagandahang loob, o mahal din yan. Pera din yan. Doon mo malalaman kung masunurin nga ba tayo. So, paano pagkakasyahin? Paano pa sa sobrahin ang pera? Change your attitude about money. You don't need a change of figures at the bottom line. Ang kailangan natin, hindi pagbabago ng mga number na nasa bank account natin para siya dumami. Ang kailangan, magbago tayo ng pananaw tungkol dyan. Change your attitude about money. Need it less. Do not be eaten up by consumerism. Recycle, conserve, spend less, and make more than you spend. Turuan niyo kami, Panginoon, kung ano ang katuturan ng mga bagay na ito sa aming buhay. Patawarin niyo kami kung may mga panahon na inuuna namin yung pag-ibig sa pera kaysa pag-ibig sa inyo. Na kami man ay nalilito ng mga maraming bayarin, nalilito kami ng maraming mga demands, desires, wants. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung manahimik, mag-isip-isip. To get out of the race, sit in one quiet corner and reassess our values. At nung makita mo, Panginoon, isinusunod namin sa iyong katuruan ng aming kalooban, kagustuhan mo ang aming sinusunod. Sa mga kapatid na lagi nilang kapos, lagi nilang kulang, ipakita mo ngayon, Panginoon, kung anong dahilan. Nangako naman kayo ng abundant life sa amin. So if we are not abundant, maybe we just don't feel abundant. Or maybe because of our methods, the abundance that you intended for us is squandered, and so we feel poor. Ituro mo kung meron kami mga ginagawang pag-aaksaya. Kung may mga dapat productivity na napapalampas namin, hindi kami mabunga samantalang pwede. Ipakita mo sa akin, Panginoon, kung paano kami makikitungo dito sa perang ito, na imbes ito maging amo ng buhay namin, maging alipin namin